Ah, Makinig po muna tayo sa isang profesor, ano? Sige, tungkol sa yung sinabi ni NBI Director Matibag. Makakasama po natin sa ating special coverage ang ating legal analyst, ating pong resource person. Siya po ay Presidente ng Philippine Society for Public Administration at Professor ng Public Administration sa University of Makati, si Dean Ederson Tapia. Dean, magandang hapon. Good afternoon, Sir Tony, at sa mga tagapakinig natin. Simulan muna natin bago tayo tumungo dun sa paglatag ng oral arguments. Tila may nangyayari behind the scenes din na pinuna nila Senator Padilla, yung magkapatid ng Senator Cayetano, na di umano'y isa sa mga witness ng prosecution ay tila naninindak o nananakot. At ito ay si NBI Director Melvin Matibag dahil sa kanyang sinabi kahapon at kanya pong inulit ata ngayon na bubuksan nila muli yung investigasyon dun sa umunay SEA Games Cauldron controversy na nasa sentro nito si Senador Alan Cayetano. Well, kung ako naman si Director Matibag, hindi ko na alam kung ano yung magiging situation ko based dun sa pahayag ng ating mga senador. Kasi sa aking opinion, ginagawa lang naman ni Director Matibag yung kanyang tungkulin na nakaayon sa batas, no? And hindi ba at kaakibat naman itong impeachment na ito, yung patuloy na panawagan natin na walang sinuhin tungkol sa corruption. So kung ang issue doon sa SEA Games na yun ay corruption, nasa poder ni Director Matibag na mag-conduct ng investigation. At saka yung sinasabi nila that this is an attempt to intimidate them, tandaan natin na ang nag-include kay Director Matibag sa list ng mga witnesses ay ang prosecution. In fact, they did not even have to issue a subpoena against him. Siya mismo ay willing na mag-testify. So hindi ko makita yung connect na itong so-called investigation na ito ni Director Matibag ay may kinalaman doon sa pagkakaroon ng intimidation laban sa sino mang senator judge. Siguro ang sinasabi ni Senator Padilla ay nararamdaman nila na tila iniisa-isa na daw yung mga nasa hanay ng minorya na nakaupo na bilang senator judge dahil may mga kaso na luma na umano na inuungkat muli ng NBI at may mga panibagong kaso na inihahanda sa ilang pang miyembro nila. Parang ang tingin ko dyan, Sir Tony, baliktad eh. Kasi marami sa kanila, matagal na may kaso. No? In fact, natatagalan nga yung mga kumabayan natin para sa pag-usad ng kaso na yun. So, medyo hindi, I don't buy the idea na the only reason na isa-isa sila dahil merong connection dito sa impeachment case, no? Yung mga ilang senador na nasa minorya ngayon, ay mga dati na may kaso at yung mga takbo ng kaso nila ay naaayon lang doon sa takbo ng investigasyon ng mga ahensya ng pamahalaan na naatasan para mag-conduct itong mga investigation na ito at kung kinakailangan ay magkaroon ng trial. Parang gustong palabasin ata din ng mga ibang senator judge, no? Katulad nga po ng mga tumayo kanina, magkapatid na Senator Cayetano at si Senator Padilla, na maaaring hindi maging patas yung pagtestigo ni Director Matibag kung meron siya mismo mga pinupuntirya mga senator judges sa kanyang mga investigasyon. Well, takbo ng ano yun eh, tawag ng tungkulin niya yun bilang isang direktor ng NBI. Hindi naman din nararapat na kung siya ay magiging witness sa impeachment trial, ay sasantuhin niya na kahit na sino pang opisyal ng pamahalaan dahil lamang dun sa impeachment trial. And that goes for anyone among the senators, whether you are part of the majority or the minority. No? So ika nga ang nakikita ko dito, dapat trabaho lahat. Yun naman ang talagang mandato ng NBI mag-conduct ng mga investigations patungkol sa krimen at kung ano pang mga violation ng batas sa Sir Tony. Kahapon din, medyo hindi na natin napagpatuloy yung ating panayam sa iyo dahil nga dumiretso tayo muli dun sa ikalimang araw ng pagdinig nga sa impeachment trial. No? Pero merong mga senator judges na tumayo at kabilang na doon si Senator Padilla na kine-question niya yung pagkaka-appoint mismo at yung promotion ni NBI BARM Regional Director Jeremy Lotto. Ang isang bagay na pinupuntirya doon ni Senator Padilla ay kung may mga kaso, kung kinasuhan ba at any time itong si Attorney Lotto
At kung hinarap niya yung kaso niya, nung sinagot ni Attorney Lotok na wala pa naman daw silang natatanggap na mismong notice galing sa ombudsman at hindi na nila sinagot yung complaint dahil peke nga daw or non-existent yung notaryo, ang buwelta sa kanya ni Senador Padilla, kung may kaso ka, dapat harapin mo. Ang problema doon, nagagamit ho din mismo yung salita ni Senador Padilla sa Vice Presidente dahil hindi siya humaharap. Back to you yun, Sir Tony. Oo, parang sa tennis, back to you. Back to you, ganun yung nangyari doon. And in principle, tama naman sana yung sinasabi ni Senator Padilla na kung may kaso ka, harapin mo. No? And that applies to everybody. Kasama na nga si Vice President Sara Duterte doon. No? Ang pagkakaiba lang siguro, kasi si Atty. Loto, ayon din sa kanyang testimonya, wala pa naman yung nakakarating sa kanya. At ang katakataka lang doon, Sir Tony, talagang ginagawa kasi, sa tingin ko, sa appreciation ko, ginagawa ni Senator Robin Hood Padilla, yung supposed to be dapat gawin ng defense. Defense, no? Which is to impeach the witness. Yun kasi yun binibigyan ng mga dahilan tayo para pagdudahan yung kredibilidad ng testigo ng prosecution. No? So, dapat sana ang gagawa niya yung mga abogado ng depensa. Pero ang gumagawa, Senator Judge. Yun din naman ho kasi ang napapansin ng ilan po no, sa mga nanonood, nagmamasid dito sa impeachment, na kapag tumatayo yung ilang senator judges, maaaring sila ay nagsasalita upang hanapan ng butas yung testigo na isinalang ng prosecution. Yun po ba sa tingin nyo din ay kabahagi pa rin ng papel nila bilang senator judge? I think they have to they have to be more circumspect in the questions that they ask kasi masyadong nahahalata. Kung ang talagang intent, sa tingin ko, pag tumindig yung mga senador para magtanong, ang dapat talagang maging intent nila ay maging maklaruhan yung mga questions na gusto nilang tanongin. Hindi gawin yung trabaho ng mga defense lawyers para sa kanila. No? And to be fair, may mga narinig din naman ako na mga senador na nagtatanong dahil talagang may mga bagay na malabo para sa kanila. If it were a strictly legal procedure, katulad mo sa korte, maaari hindi maitatanong yung mga bagay na yun. But ultimately, nakakatulong, lalong-lalo na dun sa mga nakararami nating kababayan na mas maintindihan itong kaso na ito. Kasi tanggapin natin, hindi siya ganun kasimple para pagka ginamitan na natin ng mga teknikalidad, nawawala sa eksena yung taong bayan at hindi dapat mangyari yung Sir Tony. Doon nga sana ako din pupunta din, no, yung technicalidad. Kasi madalas ay binibigyan ng pansin ay kung ano na yung mga nakalipas na mga jurisprudence, no? O mga desisyon ng Korte, lalo na ng Korte Suprema, para maging batayan no, sa magiging kilos nitong Senate Impeachment Court. Pero malinaw nga ba na kung meron pong nagawa na ang mga dating impeachment court para buksan ang mga financial records or bank records ng mga nalilitis na officials like yung Pangulong Estrada, Chief Justice Corona, na yun ay maaaring gawitin na ring basihan para ulitin yon sa impeachment trial naman ng Vice Presidente. Unless there is a reason for them to abandon that thinking or that ruling, wala akong nakikita na ibang dapat gawin impeachment court ngayon kung hindi gawin din yung kanilang mga previous na aksyon. Lalong-lalo na tumutugma naman ito doon sa demands ng accountability at saka transparency, Sir Tony. Napakaganda nga nung ginawang oral argument kanina ni Congressman Shenjok, no? Dahil na-touch move niya, essentially, dalawang senator judges. Si Senator Alan Peter Cayetano at saka si Senator Jesus Tudero dahil ipinaalala niya sa kanilang dalawa kung paano sila bumoto. Yeah. Doon sa na question, doon sa mga nakaraang impeachment. Kaya kung baga sa chess, touch move ka dyan. Oo. Pero hindi kaya pwedeng sabihin din ng dalawang senator judges na magkaiba naman ang kaso noon at ngayon at hindi pwedeng gamitin yung mga pananalita nila noong nakaraang impeachment trial para sa magiging desisyon nila ngayon kay Vice Presidente Duterte. So, hindi nilang sumukan yan, Sir Tony, pero makikita natin yung kanilang inconsistency. And as a matter of fact, nung tumindig si Senator Cayetano para magtanong o magtalumpati siguro, meron siyang konting banggit tungkol dito, no? At niniling niya yung ground ng pagkakaiba
nung kaso ngayon at saka yung mga previous cases. Pero para sa akin, malinaw lang naman yun. Yung pag-open ng mga bank accounts ay kaakibat doon sa tungkulin at otoridad ng impeachment court. At malinaw yung mga naging pagpapasya nila ng mga nakaraang panahon. At kung i-abandon nila yun at magbabagong isip sila, dapat mayroong mas matibay na dahilan kesa sa sabihin natin medyo iba kasi yung facts because the facts to me are very, very similar. Oo. Meron din atang binanggit kanina na isang punto na siguro ay maaari nating linawin na ang tax records ng mga opisyal ng gobyerno ay hindi maaaring ipasilip sa korte kung hindi pahihintulutan mismo ng Pangulo ng Pilipinas. Tama ho ba, Adi? Isa yan sa mga nababanggit, no? Kaya even before the impeachment court started, merong mga nagmumungkahi na nabigyan ng pahintulot ng Pangulo ang mga ahensya ng pamahalaan na i-open na itong mga pinag-uusapan na ito. Kasi fundamentally, Sir Tony, ang dulo talaga nito, yung requirement ng public accountability, no? Na kanina nabanggit ni Attorney Pogo yung issue ng right to privacy at saka yung karapatan ng kanyang kliyente. Pero tandaan natin, while the right to privacy is important, it is not a shield against public accountability. Na sa tingin ko, mas mataas ang ranking, ika nga, dito sa mga bagay na pinag-uusapan natin ngayon. Mas mahalaga siya kasi public office is a public trust. Malinaw na malinaw yan sa Article 11 ng Constitution. Oo. Si Director Matibag din, para din sa kaalaman ng ating po mga nakikinig ngayon, ay pinadala natin ng paanyaya na makapiling sana natin dito sa ating special coverage dahil gusto din natin marinig yung panig niya. Lalong-lalo na dun sa naging pahayag nilang mga magkapatid na Senador Alan at Pia Cayetano ni Senador Padilla na tila yung muling pagbubukas niya ng mga investigasyon doon sa SEA Games controversy ay parang paninindak sa ilang mga senador judges. Pero hanggang sa kasalukuyan mga kapamilya, wala pa rin po tayong kumpirmasyon kung pauunlakan po ba ni Director Matibag yung ating paanyaya. Pero sana nga po, kung nakikinig po ang mga taga-NBI, ay mayroon naman po kaming espasyo para sa inyo na magbigay din po ng inyong panig. So balik po tayo sa ating guest, si Dean Ederson Tapia ng University of Makati at ng Philippine Society for Public Administration. Kung sakali lang, ito na naman po, hypothetical question. Marami naman gano'n, Dean? Hypothetical question. Kung sakaling magkaroon ng desisyon ang mga senator judges ng mayorya na wag nga gamitin o pahilingin ang AMLAC records, ang BIR records at ang bank account records ni Vice Presidente, ano po magiging epekto nito dun sa article of impeachment na may kaugnayan doon? Well, palagay ko, magiging mas mahirap para dun sa prosecution na suportahan yung kaso nila. Pero hindi ibig sabihin, Sir Tony, na wala na silang ibang paraan upang patunayan yung kaso na gusto nilang i-establish, It will just make things a little bit more difficult kasi sa paniwala nila, sa pakiwari nila, meron silang makukuhang ebidensya doon sa nire-request nilang pabuksan, So I think they'll have to be more creative about the sources of evidence that they will present dito sa ating impeachment court. But most certainly, palagay ko naman na napag-isipan na nila yan. Kumbaga, meron na silang plan A, meron na silang plan B. Kasi laging iginigiit noong pang sa simula pa bago mag-umpisa itong impeachment trial, ang ginagamit nilang term na yung depensa ay fishing expedition. Siyempre, ating po mga kapamilya ay baka hindi nila alam yung konsepto ng fishing expedition. Akala nila West Philippine Sea pinag-uusapan. Hindi po. Pinag-uusapan ay yung paghahanap nga ng prosecution ng matibay na ebidensya magagamit dun sa nasasakdal. Bakit ho ba maaaring sabihin ng depensa na fishing expedition pa lang ang ginagawa ng prosecution sa bank and financial records ni Vice Presidente Duterte? Kasi sa tingin ko, Sir Tony, nasa isip nila masyadong malawak yung coverage nung nire-request ng prosecution kaya hindi nila maaaring ma-identify specifically kung alin doon yung magiging bahagi ng impeachment case. Kaya sinasabi nila it's a fishing expedition, Pero sa totoong kwento lang, yun naman, I think, ilan dyan sa mga pinag-uusapan na yan,
nagkaroon na rin tayo ng stick dyan eh. Matagal nang sinasabi yan ni Senator Trillanes. Oo. No? Ibig sabihin, hindi na rin ito bago. No? Ang kailangan lamang ng prosecution ay magkaroon ng legal na basihan para ipresenta ito bilang ebidensya. In other words, kung nung dati, kumbaga mga kwento-kwento, mga puro-puro, ngayon ay magiging legal na siyang dokumento sapagkat maipipresenta na sa impeachment court. Oo. So yung mismo mga naunang mga pahayag o yung mga unang binunyag ni dating Senador Sonny Trillanes ay wala pong kumbaga magiging katibayan kung hindi po ito kasama o ibangga dun sa mismong bank records at tax records. That is correct kasi hindi po naman pwedeng gamitin ebidensya sa korte yung mga statements ni former Senator Trillanes. Bagaman, nakikita natin na mayroong matching yung mga statement ni Senator Trillanes dati doon sa mga inaasahan natin ebidensya na ipipresenta sa impeachment court ngayon. Kasi may mga pahapyaw na rin yan na narinig natin, Sir Tony, nung pinag-uusapan ito sa Committee on Justice sa House of Representatives. Paano ho ba nyo ma-describe, no, Dean, itong takbo ng impeachment trial so far, sa mga nakalipas na 5 araw na meron po silang mga inupo na so far, no, 2 testigo pa lang, na meron na ho bang mabubuo at least na masabi nating parang initial reaction ng publiko kung maunawaan man nila kung ano na yung mga naging testimonya ni NBI agent John Mark Calilong at ni Attorney Jeremy Loto. Sa tingin niyo po, meron na silang sapat na pagkababasihan ng publiko para makabuo po ng initial opinion sa takbo nitong trial? Well, kasi, Sir Tony, tandaan natin, may dahilan kung bakit inuna ng prosecution yung Article 4. Sa tingin ko, dahil yan, sa tingin nila, yan ang medyo madali-daling patunayan. No? Kasi, ang pangunahing ebidensyang gagamitin mo laban kay Vice President Sara Duterte ay yung sarili niya mismong pahayag na napanood naman ng napakarami sa atin. No? Kaya, siguro safe na rin para sabihin natin na sa ngayon, nakalalamang ang prosecution dahil unang-una, panahon pa naman nila magpresenta ng ebidensya at sa palagay ko, yung mga teknikalidad na ibinabato ng depensa sa prosecution, hindi masyadong naka-apekto dun sa kredibilidad ng mga pangunahing witness, no? Si Mr. Calilong at si Attorney Loto, no? Nanindigan sila. Of course, merong mga nakita tayong imperfections dun sa mga trabaho nila. Pero yan ay talagang mga nangyayari dun sa karaniwang takbo ng fieldwork, ikaman, ng mga nasa law enforcement. So, I think sa ngayon, kung hindi magkakaroon ng mas maayos na legal na strategy yung depensa, mukhang mas nakalalamang yung prosecution sa pagpipresenta nila ng kanilang ebidensya. No? And that is also perhaps the reason why they decided not to present Attorney Zuleika Lopez anymore at saka si Captain Bello. Bello. Dahil pareho din naman ang sasabihin, paulit-ulit na, nasasayang pa yung oras ng korte at baka mawalan na ng interest ng taong bayan dahil replay na lang ng replay yung mga pag-uusapan. So, bukod pa kila Attorney Loto at saka kay Agent Calilong, sa tingin ninyo, sapat na magiging testimonya rin, maidadagdag na testimonya rin ni NBI Director Matibag para isara na ng prosecution yung argumento sa Article 4? At tingin ko sapat na yun dahil ang pinag-uusapan lang naman natin dito ay yung mga pagbabanta sa Pangulo. No? Yung question ng whether it amounts to an impeachable offense is something that the senators will have to decide among themselves. Pero the fact of the threat itself, yung pagbabanda ng pangalawang Pangulo, malinaw na malinaw yun. No? In fact, we just went through a couple of weeks of trial for something that is already obvious. Dahil narinig naman natin yun eh. Malinaw ngayon kung ano ba talaga yung depensa ng mga abogado ni Vice President. Kasi at some point, sabi nila, ito teksto. Sabi nila, hindi naman talaga seryoso threat. So, nowhere in their defense do they ever deny that the statements were actually true. No? Noong una siguro, I think in the first few days na na-issue yun, pero mga nagsasabi na AI, pero yun ang tanging dahilan. In fact, kaya pinipresent si Agent Calilong at saka si Authenticate. That's dahil ang expertise nila ay cyber security at napatunayan nila na
yun ay talagang factual at talagang nangyari. Hindi siya AI generated Oo. at hindi so far pinasusumbalian ng depensa, Sir Tony. Oo. At may mga nagsasabi, no, Dean, na sa halip na sabihin nga na ito ay impeachable offense, no, parang may mga pumupuna na yung ganong uri ng pananalita, no, na ginawa po ng Vice Presidente doon sa kanyang live stream noong November 23, 2024 ay tila labag sa code of conduct ng mga public officials. At meron ng mga public officials or even mga lawyers, di ba, na didisbar, yung iba ay napapatawan ng sanctions dahil meron silang ginawa na labag sa code of conduct for public officials. Pero sa ginawa pong yun, yung mga pagbabantao po ng Vice Presidente, ay masasabi natin kapag ito ay hindi naparusahan, ay magiging normal na para sa mga public officials na ganun ang maging asta nila sa publiko. Well, that's the other thing, no, Sir Tony, kasi whether we admit it or not, mataas na opisyal si Vice President Sara eh. Kaya paano mo papatunayan o paano mo sasabihin halimbawa sa mga anak natin o sa mga estudyante natin na ito ay dapat maging ehemplo na pagkagalit ka kahit na pagbantaan mo na lang yung buhay ng ibang tao, okay lang yun kasi buso ng damdamin. Maliban doon sa kanyang mga obligasyon bilang isang abogado dahil katulad nga ng nabanggit natin Villanueva, she is a lawyer, at ang mga abogado ay mayroong sinusunod na pamantayan sa Code of Professional Conduct. So, hindi mo naman pwedeng paghiwalayin yun at yung sinasabing rule na siya ay nagsalita bilang isang ina, bilang isang kaibigan. Dahil hindi naman natin nahahati yung personalidad natin. Depende sa pagkakataon eh. You are one and the same person at lahat yun ay dala-dala mo. Whether kung nasaan ka man. So at any given time, si Vice President Sara Duterte ay Vice President, siya din ay ina, siya din ay abogado. At lahat yun ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi mo yun dapat i-compartmentalize kung ano lamang yung convenient para sa iyo. Kahapon din, parang yung ilan siguro medyo natawa, yung iba medyo nainis. Yung patutsada ni Defense Counsel Attorney Mark Minloan dun sa testigo, si Attorney Lotok, na kung alam ba daw niya na abogado, si Vice Presidente Duterte, nakapasa ng bar sa una niyang take, at mas mataas daw ang score nito kaysa sa lahat ng senator judges na nakaupo dun sa korte ngayon. Nagpapakit lang yun, Sir Tony. Bayad lang yan. Papasa dahil can you imagine saying that in a courtroom where Laila De Lima is there, no? Nag-place ng 8 sa bawat exam. Tsaka, hindi yun nakakatulong dun sa kaso niya eh. So, hindi ko alam if he was trying to be funny. Pero yan ay talagang masasabi natin irrelevant material. Ngayon po ay mapapanood po natin sa ating screen na bumasok na po mula. So, narinig po natin yung isang profesor sa pagpapaliwanag. O din, para maliwanagan tayo. Ako, for me, gusto ko matuto ako sa batas. Bagamat hindi po ako nag-aral ng batas. Sa ganitong parang lamang natuturuan tayo ng batas. Ano pa, huwag kayong magalit, wala tayong political color. Pantay-pantay tayo rito. Siguro, kaigitan ko lang, taxpayer ako. Baka kayo, hindi naman kayo nagbabayad ng bis nyo. Ako, at the age of 20, nag-paid na ako, nagbayad na ako ng bis. Hindi ako nagtrabaho sa government. Kaya kung yung mga nasa public ang nagpapasweldo, tayo yung mga taxpayers. Kaya katungkulan natin malaman yung totoo. Hindi yung ayaw namin yan. Hindi ganon. Ayaw pa buksan yung mga bank record, yung mga tax. Bakit? Sabi nga ng mga mirong, kung wala kang tinatago, anong kinakatakot mo? Di ba laging ganon sinasabi ng mga miron? Ganon din po ang ating pananaw. Kung wala tayong tinatago, go on. Sige lang. At least wala ka naman palang tinatago eh. Ang mahirap, kumukontra ka, yan ang mahirap. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating binting video. Narinig nyo po yung paliwanag. Isang din from Makati. God bless us all. Bye!